Hello, good afternoon mga lalabs, mga vayots. Ay pag-uusapan natin itong kumakalat ngayong nag-trending na itong ritokadang si Mima Alicia na dati. Kilala ko 'to, eh. Noong 2022 kasi, Marcos supporters ako. Kinakampanya ko 'yan si Marcos. Sa YouTube nagba-vlog ako bago pa ako dito sa TikTok. Ah, eh Ito, may kaibigan, kakilala ako na si Takiro Miyamoto. Siya yung nag-ano sa akin na kung pwede daw, pasisikatin nila ako, kagaya ng pagpapasikat nila dito. Para, yun, isama nila ako sa kanilang grupo pero nag-refuse ako kasi gusto ko. Sabi ko, kung sisikat man ako sa YouTube is para yung sarili kong sikap, sarili kong mga followers, ganyan, subscribers. Ayaw ko ng may ibang taong involved. So ito siya, sumikat ito siya sa tulong nila Takiro Miyamoto, nila ni Coach Jared, marami yun sila. Nakalimutan ko na yung iba, yung pang, may isa pa doon na lagi kong, basta marami. So, sumikat nga ito at hindi ganito ang mukha nito doon. Rito kada to, pango din to kagaya ko. So, nung nagiging presidente si BBM, kasi nagiging bayaran na silang vlogger at ito grabe ito makabanat kay BP Sara na may vlog pa yan siya na nagpakalat siya niya si BP Sara daw ay lagi daw pumupunta sa ibang bansa at nagpapalaglag daw. Ayan. So, ngayon, nagtaka kanina kasi nagsisirculate ito sa social media na siya daw ay pinatumba. O, sino nagpatumba dito? Ang pagbintangan na naman, Duterte. Ayan, tayo dyan eh. So, pinapasikat ito ngayon si Mima Alicia or pinatay kunwari, huwag tayo basta-basta maniniwala na ito patay na. O baka binayaran to ng malaking halaga para manahimik, para gamitin siya, para alam ninyo kung gaano kalaki ngayon ang issue ni Marcos. Lalo pa ngayong bago lang may bagyo sa Pilipinas at lumubog ang buong Pilipinas sa baha. Daming issue. Impeachment, Bibi Sara, na nagkanda buhol-buhol ang prosecution sa kanilang dalawang unang sinalang na witnesses na puro may mga kaso. No? So, ito. Nakita ko ito sa News 5. Kaya gumawa ako ngayon ng komento reaction. So, ayon dito sa News 5 1 hour ago, vlogger pinatay. Nasawi ang political vlogger na si Mima Alicia matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay 71, Caloocan City ngayong Biyernes, July 17. Dead on the spot si Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Sugatan naman ang kanyang live-in partner na si alias Nilboy. Aba, nag-commit din pala ito ng crime against yung nagsisiping kayo na hindi kayo kasal. Tapos kung makapagsalita siya kay BP Sara na nagpapalaglag sa ibang bansa, wagas. Si BP Sara, hindi naman yan taga na magpapalaglag. May asawa siya. May pira sila. Kaya nang buhayin ang kanilang mga anak kung lagi man siyang nabubuntis. Pero ito, may kalibin. Ang tanong, sino ba sa kanila ni BP Sara ang nagpapalaglag? For sure ako ito. Nagpapalaglag to dahil hindi din naman siya kasal sa kanyang asawa, sa kanyang live-in partner. O malay ba natin, baka yung live-in partner niya may asawa din yun. Baka kabit lang din ang putang inang ito. So ngayon, sa kakachismis niya kay BP Sara na nagpapalaglag sa ibang bansa, o ngayon ang balita, siya yung nalaglag sa mundo. Patay. Daw. Kung totoo mang patay si Mima Alicia, ito lang ang masabi ko, merese. Gaba sa'yo. Tama lang yan sa'yo. At sana, marami pa sa mga patay gutom na mga bayarang vlogger ni Bongbong Marcos ang susunod sa putang inang Mima Alicia na to. Kasi mga animal kayo, ng mga vlogger ni Marcos. Mga putang ina ninyo. Dahil kumakain kayo ng masarap,
Nagpapabayad kayo sa kawatang politiko na kagaya ni BBM, nila ni Lisa Marcos, nila ni Martin Romualdez at sino-sino pang gumagamit sa inyo ng mga politiko para banatan, siraan ang kanilang kalaban sa politika kagaya ni Bibi Sara na sinasabi ng putang inang itong nagpalaglag. O ikaw ngayon yung nalaglag. Imposible naman na hindi ito nabuntis sa panay sila iyot-iyot ng kanyang live-in partner. Baka ito pa nga talaga totoong nagpalaglag eh. Dahil hindi kasal sa kanyang ka-live-in partner. So ngayon, bandang alas 3 ng umaga or madaling araw, nang iparada ng mag-live-in ang kanilang sasakyan sa harap ng inuupahang bahay, bumaba si Nilboy upang buksan ang gate ng biglang sumulpot ang riding in tandem at pinagbabaril sila. Ayon sa may-ari ng inuupahang bahay ng mga biktima bagong lipat ang magpartner sa lugar, baka may problema ito sila doon sa dating tinirhan nila kaya sila sinundan at pinagbabaril. So, iniimbestigahan daw. Ngayon ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo sa pamamaril. Kabilang dito ang posibilidad na may kaugnayan ito sa negosyong buy and sell ng mag-live-in o sa pagiging political vlogger ni Mima Alicia. When it comes to political vlogger, mga lalabs, mga bayots, wala to kung pagbintangan nila ang Duterte. Bakit? Doon na lang ninyo pagbabasihan o doon na lang kayo kumuha ng let's call this one. Basihan kay Trillanes. Nung nagiging presidente si Duterte na inayawan siya ni Duterte na magiging 2016 before election, presidential election, gusto ni Trillanes na maging partner niya si Duterte sa pagtakbo. So inayawan siya ni Duterte at ang kinuha si Cayetano. Inayawan din niya si Marcos Jr. that time. So since din nagiging kritiko ng Duterte administration up to now si Trillanes. So bakit buhay pa siya? Na kung tutusin mas matindi ang mga binibitawan ni Trillanes na mga salita laban sa Duterte. Andiyan pa nga si Kitty Duterte na sinasabing gumagamit din daw at nagbibinta ng ipinagbabawal na gamot. O bakit buhay pa si Trililing? So itong dalawang to malamang lumayas ito doon sa kanilang dating nilipatan siguro. At hindi nagbayad, kaya sinundan at pinagbabaril. Kasi according dito sa balita ng News 5, kalilipat lang. Doon sa Caloocan mula sa kanilang dating tinirhan. So malamang may atraso to doon. Kaya sinundan sila. Tapos ngayon, ibibintang ito sa Duterte. Okay. Kawawa naman. Mirisini mo dahil gaba. At ito lang masasabi ko, ulitin ko, sana marami pang Marcos political vlogger na mga patay gutom, ng mga bayaran dyan, ang susunod kay Mima Alicia. Dahil grabe kayo kung makaatake, gaba sa inyo. O kung may problema man ito sa buy and sell nila na negosyo, malamang siguro, nanlamang ang mga to. Kasi ito si Mima Alicia, bayarang political vlogger to ni Lisa Marcos. Kaya, yun ang problema doon. Tapos, ibintang sa Duterte, pag-share mo, big take kayo. Ay! Mga political vlogger ni BBM dyan, ay kabahan na kayo. Nauna to. Baka may susunod pa sa inyo dyan. Abay. Ang masasabi ko lang dito, mereste, gaba, deserve mo yan dahil unang-una, lumalamon ka sa pira naming mga taxpayers na naghihirap. Dahil binabayaran ka ng mga kawatang politiko, tapos binabayad sa inyo para batikusin ang mga kalaban na sa politika. Mga patay gutom kayo, ayaw nyo magbalat ng buto. Ayan, gaba ninyo, merese.